at Mindanao. Ayaw ni na Ben Hurloy at iba pang mga whistleblower sa pork barrel scam na maging state witness si Janet Lim Napoles. Hindi nila karapat-dapat si Napoles dahil siya mismo umano ang nagmaniobra, kumita at nagbigay ng komisyon. Tinitiyak naman ni Justice Secretary Leila de Lima na walang dapat ikatakot ang mga whistleblower. Hindi naman daw pinangakuan si Napoles na siya ay gagawing isang state witness. Nakatutok si Susan Enriquez. Nang mabunyag ang pagkikita ni Justice Secretary Leila de Lima at Janet Lim Napoles nung isang gabi sa ospital ng Makati, kinabahan, natakot at nagkaroon daw ng agam-agam ang grupo ng mga whistleblower. Bakit daw kinausap at tila binigyan ng tsansang maging state witness si Napoles? Ang sinabi nilang utak ng pork barrel fan scam kung saan 10 bilyong piso mula sa kaban ng bayan ang ninakaw. On a legal standpoint, talagang medyo delikado kung tatanggapin natin even as an ordinary witness si Ms. Napoles. If she's not truthful, magkakaproblema tayo. Maaring magka-conflict dun sa mga nalantad na natin. Our clients have expressed their concern that they have risked so much of themselves, their lives, their liberty, and to put at risk the very case for which they have put in so much. I think that is something that should be thoroughly studied and seriously considered by the Department of Justice, the Office of the Ombudsman, and even the Sandigan Bayan. Tutol daw ang mga whistleblower na maging state witness si Napoles. Anila, paano magiging state witness ang taong siya mismong nagmaniobra ng scam? Siya mismo ang kumita at siya ang nagbigay ng komisyon. She effectively can skirt out the detention. Ito yung mga agam-agam po namin. We cannot object to something that we are not yet aware of totally. No, we don't know the specifics of why DOJ is considering the statements and what are other reasons or whatever concessions na pwede rin mabigay ng gobyerno para sa kanya. Ayaw ko po pangunahan ng ating husgado kung most guilty siya o hindi. Pero hindi po natin maikakaila na napakalaki po ng involvement niya dito. Kasi kung titignan nyo, siya yung may negosyo. Siya yung kapitalista. Siya yung namimigay ng komisyon. Tanong din nila, ano raw ba ang hiningi nitong kapalit? Ano't ano man, sinabi raw ni Luy na wala siyang balak na bawiin ang kasong serious illegal detention laban kay Napoles. Ang kasong ito ang dahilan kung bakit nakakulong si Napoles ngayon. Sa dami ng tanong daw nila, gusto nilang makausap si de Lima. Pagtitiyak ni de Lima, walang pangako kay Napoles na magiging state witness ito. Hindi niya pinipilit yun. She was not really very keen about that, yung pagiging state witness niya. So, since tinanggap niya yung ganong kondisyon, hindi ko pwedeng hindi siya kausapin o hindi pwedeng hindi ko siya pakinggan. Alam daw ni de Lima na malaki ang credibility problem ni Napoles. Credibility can always be raised as an issue. But ano ba nangyari sa Senate? Di ba nag-appear siya doon? Pero wala tayong nakuha sa kanya. Absolutely zero. Pero ang iniisip natin noon, hindi totoo yan na wala siyang alam. Tinanong nga namin yan. Tinanong namin yan as one of those preliminary questions nung ano namin sa kanya the other night. At meron siyang sinagot. Makikita nyo na lang yan sa statement niya. Pagtitiyak ni de Lima, walang dapat ikatakot ang mga whistleblower. Kakausapin din daw niya ang mga ito para maliwanagan. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.